naman dapat ibenta yung mga YouTube channel po natin. Kasi hindi man sa atin 'yan, eh. Yan ay pag-aari ng, YouTube. Nakikisawsaw lang tayo, nakikigamit lang tayo dahil, need daw niya ang pera. Like kay China, pinagbibili yung kanyang YouTube channel. Bakit ayaw niya itong gamitin at pagyamanin? Hello mga sangkay, mga kalingap. Mega love shoutout kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, at sa aking mga kasamahan no, sa Kalingap Watchers, no, mega love shoutout sa inyo. Ganun din po kay Tita Min Haramilyo, ang tita kong Viots, kay Manitere ng San Diego, California, and kay Mother Nenny Vivas ng Washington DC, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta kay Sangkay, mega love shoutout, no. Dito tayo sa ating pabati portion. Mega love shoutout kay Erlinda Likay. Ganon din kay Rodrigo Atienza. Shoutout din kay Art Chair, no? Shoutout din kay Del Cabarli. Hello, mega love shoutout sa iyo, Del. Kumusta ka na? Dati si Del, dating Kalingap, no? Hanggang ngayon naman Kalingap, pero nagre-reaction siya, pero sa ngayon parang matagal nang hindi nagre-reaction. Shoutout sa iyo, Del Cabarli, no? Kay Inday Isa, shoutout din kay Imelda Mendoza. Ganun din kay Hilda Bagalyon. Shoutout din kay Romina Miranda. Ganun din kay Magdalena Maeda or Maida. Shoutout din kay Mercy Koteng, no? Ganun din kay Elizabeth Avila. Shoutout din kay Ciza Verano and also kay Mimi Coco. Ayan. Maraming salamat no sa inyong lahat. Ngayong araw nito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa live ni Kuya Val. Alam natin ng aking reaction kahapon ay patungkol kay Shena, no, na humaharap ng matinding pagsubok sa ngayon. Nagkautang-utang siya, na-scam daw di siya umano. So, namumroblema ng pera. So, no choice siya kundi yung ibenta yung kanyang YouTube channel, no. And dito sa live na ito ni Kuya Val, nabanggit niya ito patungkol sa mga pagbebenta ng YouTube channel. Sabi ni Kuya Val, hindi siya pabor dito, no. Panoorin natin tong live na ito ni Kuya Val din after natin na mapanood. Magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, panoorin natin. Hindi lifetime yung pagtulong po namin. Binabanggit ko sa inyo, hanggat mayroon tutulong. Pag wala, tutulog kami. Magpapahinga kami. Wala eh. Ano magawa mo eh? Wala kang maidudukot. Wala kang maibibigay sa taong nangailangan. Kaya hanggat kayo po ay natulungan, abay, palagahan nyo po. Pahalagahan nyo yung mga natulungan namin. Huwag yung buhay mayaman. Ganon. Kung ano ka noon, yung buhay mo, abay, manatili. Dati walang cellphone. Ang cellphone mo, mamurahin lang. Nung nagkapera, ang cellphone, mamahalin na. Tatlong cellphone na pati, 4 na cellphone na pati. Dati ang almusal, tuyo, noodles. Ngayon, ayaw nang kumain ng tuyo. Ayaw na mag-noodles. Gusto pati yung mga masarap na pagkain at laging nasa labas. Doon kumakain sa labas. Doon magdi-dinner sa restaurant. Maubos ang pera. Kaya pag naubos ang pera, kawawa kayo. Yung salita pong pagpapahalaga, i-invest nyo po yung mga bagay na mayroon kayo. Ngayon po mga kaibigan, maraming lumalapit sa atin, mga dating natulungan, at gusto pang tulungan uli, ay wala na po kayo maitulong.
Hindi man dapat ibenta yung mga YouTube channel po natin. Hindi dapat ibenta yung YouTube channel. Kasi hindi man sa atin yan eh. Hindi sa atin ang YouTube channel, mga kaibigan. Yan ay pag-aari ng YouTube. Nakikisaw-saw lang tayo. Nakikigamit lang tayo. Hindi sa atin yan. Alam mo yung YouTube dati ni Franz, Papa Franz, mga kaibigan, na ibinta niya? Bininta niya po yung kanyang unang YouTube channel ni Papa Franz. Yung nakabili po, walang kinita. Dahil nalaman ng mga followers, subscribers, o iba na may gamit nito, baka ito'y nahack. Yung ibang subscriber po nagsialisan at hindi pinapanood yung nakabili. Kawawa naman yung nakabili. O ginawa ni Papa Franz yun. Hindi ako na-discourage, mga kaibigan, na ginawa niya. Dahil need daw niya ang pera. Like kay Shayna, pinagbibilo yung kanyang YouTube channel. Bakit ayaw niyo itong gamitin at pagyamanin? Trabaho po yan. Kikita ka dyan. Pabutihan mo lang. Eh, ang ganda ng channel niya dati, kumikita rin ng 50,000, 100,000, higit pa. Eh, tumigil kayo eh. Dapat po pinagyaman yan, pinahalagahan. Pinagsumikapan po yan. Kasi hindi pwedeng ibenta ang YouTube. Hindi ba sa atin yan? Pinapagamit lang tayo. Ang makabili po niyan, kawawa. Kasi wala manonood. Wala magka-subscribe. Sa halip na ibenta ninyo, pagtuunan ng pansin, pagyamanin, pahalagahan, mag-upload, mag-vlog. Kasi pag ginamit mo yan nasa tama at nasa ayos, masipag ka lang, kikita ka. Yung mga palipad na lang ninyo dati, daming palipad. Nasaan yung mga palipad noon? Eh si, itong si Saina po, ibibinta na yung channel. Sayang. Hindi ninyo pinahalagahan yung mayroon kayo. Ba't kayo nakakautang? Inasawa mo kasi, construction worker. Maganda ka naman sana. Ang pinili mo, construction worker din. Wala rin pera. Ang daming pwedeng piliin po na pwede kang buhayin. Pwede kang buhayin ng marangal. Kukuha ka ng walang pera. Ito, mga abot mo. Ha? Nalapit nga dito, Kuya Bal, ako ay may problema. Wala akong may bigay pagpera ang problema mo. Parehas tayo. So yun mga sangkay, mga kalingap, at tinapanood no, yung live ni Kuya Val ito, nung nakaraan, or kagabi. Ang sabi dito ni Kuya Val, no, hindi lifetime ang pagtulong ng kalingap, no. Ito in general, sa lahat ng mga tinutulungan ng kalingap, ng mga beneficiaries, no, totoo, hindi lifetime, kasi yung iba umaasa na, no, umaasa, na nandiyan yung kalingap, akala nila habang buhay natutulungan ng kalingap, no. Hindi ganoon, kasi marami ang mga dapat tulungan din, no, ang kalingap. So yung iba na nandiyan na umaasa lamang sa kalingap, so dapat mag-isip-isip. Kung sa ngayon ay tinutulungan kayo ng kalingap, dapat pahalagahan kung kayo'y tinutulungan, dahil once na bitawan na kayo ng kalingap, goodbye na. Paano na lang, no? Pahalagahan yung mga natulong ng kalingap. Yun yung sinasabi ni Kuya Val, na habang
habang ang Kalingap tumutulong sa inyo, pahalagahan ninyo yung itinutulong sa inyo, no? Huwag maging waldas. Kasi sabi ni Kuya Val, nag-real talk dito si Kuya Val yung iba buhay mayaman na, no? Yung iba hindi na kumakain ng tuyo, yung iba lagi na lang nasa labas kung kumain, nasa mga mall, nasa galaan, no? Mga nagfi-feeling mayayaman na. Yun yung dapat isipin ng mga kalingap, no, beneficiaries, na isipin ninyo kung saan kayo nanggaling. Isipin ninyo yung buhay ninyo nung mga panahon na hindi pa kayo natutulungan ng kalingap. Tapos biglang magbabago ang lifestyle ninyo, mapupulaan talaga kayo, no? Mapupulaan kayo ng mga viewers na may tendency na mababash kayo. Kasi alam nila kung ano yung history ng buhay ninyo. Alam nila kung paano kayo dinampot ng kalingap noong kayo naghihirap. Tapos ngayon mag-iiba yung lifestyle, mag-iiba yung mga aura. Sabi nga ni Kuya Val, yung iba dyan, dati walang cellphone, ngayon mga mamahaling cellphone meron na. So dito, nare-real talk ni Kuya Val, yung mga beneficiaries na nag-iiba yung lifestyle, no? Sana yung lifestyle lang ang magbago, sana yung attitude hindi rin magbago, no? Pahalagahan yung naitulong ng kalingap, no? Yan yung sinasabi lagi ni Kuya Val na dapat pahalagahan. Hindi dapat ibenta. Dito napunta dito sa kay Papa Franz, no? Totoo yun, na ano yun, na si Papa Franz ay nagbebenta ng kanyang YouTube channel kasi nga dumaan din, no, sa pagsubok si Papa Franz, no. And ito naman ngayon, si Shena naman, no, napanood natin yung kanyang video, no, na umiiyak siya kasi nga nagkaroon siya ng matinding problema sa ngayon. Dito hindi pabor si Kuya Val, no. Sabi ni Kuya Val, dapat tinatrabaho, which is true talaga, no. Kung kayo ay may YouTube channel, kasi kapansin-pansin kina Shena, na tamad sila mag-upload ng video. So, magpasalamat tayo kung ang YouTube channel natin merong viewers. Kung meron tayong malaking subscribers, na galing din, alam natin na galing ito dito sa Kalingap, pahalagahan natin, trabahuin natin. No? Kasi kung ganyan, napansin kasi natin, no, kina Shena, alam natin na wala silang mga trabaho. Wala silang permanenteng trabaho, kundi umaasa din lang sila sa mga sponsors, no? Dapat dito, total meron silang mga followers, no? May community na siya. Dapat araw-araw nag-a-upload sila. Kasi ito yung kanilang source of income, no? Hindi yung aasa lamang sa mga sponsors na nagbibigay sa kanila. Andiyan na yan eh. Kumbaga parang naging tamad kasi sina Shena, na mag-a-upload lang, gagawa lang, kahit ano nga eh. Kahit anong gawin nila, meron silang views. Kahit mag-live lang sila ng 1 oras, may views sila. May mga palipad din dyan. Sa totoo lang, no, bilang isang vlogger, no, nakita ko talaga na ito'y trabaho na talaga natin. Ito'y binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng panahon talaga, ng sapat na panahon para tayo'y makapag-upload. Kasi kagaya sa amin ng mga reactors, hindi basta-basta na ganun lang. Ang ginagawa natin, pinapanood muna natin ang mga videos, kagaya niya yung mga live ni na Kuya Val para makadampot tayo ng gagawin nating content, no? Hindi ganun kadali. Minsan kung may mga issues, halimbawa maraming taong concerned sa issues, lahat yun panunuurin namin. Kukuha talaga ng malaking oras, no? Kukuha ng malaking oras. Kaya trabaho na natin ito. Matatawag nating trabaho ito. Kasi after natin mapanood, pag-iisipan natin anong mga sasabihin natin. Andiyan dyan, mag-e-edit tayo ng mga clips, no? Mag-e-edit tayo ng thumbnail. Grabe ang oras, no? Kaya yung iba, hanga ako sa ibang mga tao, sa ibang mga reactors, sa ibang mga vloggers, no, na nakakapag-upload ng 3-4 beses sa isang araw. Ibig sabihin doon, nakatutok na talaga sila dyan. Yung buong araw nila, nakatutok dyan, no. Kasi ako, nag-upload ako 1-2, ngayon madalas 2, ang oras ko talaga, nandiyan dyan. Halimbawa, pagkatapos ko mag-almusal, no, andyan maghahanap na ako ng iko-content ko. Hanggat
pag nakahanap na ako, andyan na yan. Matatapos ako mga alas 12. No, minsan alas 12, maaga na yung 10 o'clock. Kung alam ko na, gabi pa lang, alam ko na kung ano yung gagawin kong content. Gabi pa lang, iniisip ko na, ito na, alam ko na yung aking, hindi kagaya nung wala ka pang content, pagising mo pa lang, doon ka pa lang maghahanap, paabutin ka ng alas 12. Pahinga lang yan, pagkain. Tapos magpapahingang konti, mamaya-maya, hahanap ka na naman ng iko-content mo, panghapon. Kaya yung trabaho, totoo yung sabi ni Kuya Val, trabahuin ninyo. Kasi nandito yung buhay, no? Andito yung kita, lalo na sa mga umaasa lamang, no? Na umaasa lamang dito sa YouTube, no? Trabaho talaga ito, hindi ito petex lang. Kaya nagtaka talaga ako dito kina Shena na bakit hindi sila madalas mag-upload? Minsan isang linggo, isang beses lang. Paano ka kikita diyan, no? Alam niyo naman na yan yung parang pinagkakakitaan nyo talaga. Mga nasa 80% nandiyan yung ang panggastos nila, no? So naging kasi sa tingin ko naging kampante ni sina Shena na may mga tumutulong. Dito pumapasok yung sinasabi ni Kuya Val na huwag kayong umasa. Once na natulungan kayo, no, tapos na. Huwag kayong umasa na lifetime kayong tutulungan. Lalo na sa mga sponsors. Hindi habang buhay magbibigay ang sponsor sa inyo, no? Napakalaking opportunity talaga na meron kayong YouTube channel, no? Mag-upload ng yan sabi, lugi totoo. Lugi yung makakabili ng YouTube channel kasi alam nyo, once na malaman nga talaga ng mga viewers na hindi na ikaw yung may hawak doon, yung iba mag-aansab yan. Paano kikita yung bibili kung kakaunti na lang ang manunood sa iyo? Kasi hindi na kayo. Kasi kaya sila nag-subscribe dahil sa iyo. Dahil kay Shena, dahil sa akin, kaya sila nag-subscribe. Paano kung makita nila na iba na yung ina-upload? Ay, hindi na ito si Sangkay. Kasi hindi na si Sangkay ang nagre-reaction. Diba? Malulugi. Paano kikita? Kawawa yung bibili. Bakit daw nagkautang-utang? Sabi ni Kuya Val. At bakit nag-asawa ng ganun? Ito rin yung nababasa ko na karamihan sa mga comments na bakit kaagad kasi nag-asawa? Bakit kung ikaw ay mag-aasawa, bakit pipili ka ng mapapangasawa na kaparehas mo rin lang, no? Na isang kahig, isang tuka. Dapat maging wise, no? May mga opportunities sa kanila na pinapapag-aral sila, pero hindi nag-aral, no? Mas inuna yung ganyan nag-asawa. Akala siguro nila once na mag-asawa sila, nandiyan pa rin yung mga sponsors tutulong. Siyempre iba na. May mga asawa na kayo at obligasyon ng asawa ninyo na buhayin kayo. Paano nga naman bubuhayin? Kung ang asawa ay bihira din lang pa extra din lang sa construction, di ba? Paano kung ang asawa ay umaasa rin doon sa kita mo sa channel or sa mga sponsors? Mahirap. So maling diskarte, no? Malaking diskarte itong nangyari kina Shena, no? Nakakaawa sila pero nakitaan din may mga lapses din kasi dito sina Shena. May mga mali na diskarte sa buhay na ginawa sina Shena, no? Yung iba na nababasa ko na diyan na sinasabi na nagiging sinungaling na si Shena, no? Siguro napapansin din nila, no? Napapansin din nila yung mga pagkakamali, no? Yung pagkakamali ni Shena. So sana lang, no, ma-realize ni Shena yung mga buhay, yung buhay nila, ma-realize ni Shena na hindi habang buhay may tutulong sa kanila. Kung yung sinasabi ng iba na nandiyan nagpaiyak-iyak si Shena para may maawa sa kanila, para may maawa para magbayad doon, well, nasa tao na lang yun, no? Nasa mga tao na lang yun kung tutulungan nila si Shena or i-tolerate nila na habang buhay ganyan yung mga yan, aasa dahil merong sa tuwing magkakaroon ng problema, iiyak sa harapan ng camera, may taong tutulong. Hindi magbabanat ng buto,
no? Napakasimple yung gagawin nila, nandiyan dyan yung, kasi kahit nag-vlog lang sila kay Bombay, alam naman nila na sikat si Bombay. Pag ina-update nila araw-araw kung anong ginagawa ni Bombay, views na yan. May views na sila. So, naging tamad lang sila talaga na natrabahuin yung kanilang YouTube channel. Muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lons, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundumang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalingap. Paalam.